Kumusta mga kamanibela? Excited ako ngayon dahil special ang episode natin today. Dahil bibigyan namin kayo ng listicles of top 4 expensive electric cars na na-test drive natin dito sa Manibela ngayong 2024. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga solid kamanibela. Unahin natin si Adventures of Mong TV. Shoutout sa'yo, boss! Kay Yannick's Vlog, hello sa'yo, idol! At kay Jeffrey Garillo 1981, salamat na appreciate po ninyo ang ating mga contents. Ayan, salamat po sa suporta ninyo mga kamanibela. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo mga par. And click the notification bell para ma-notified kayo sa mga bago nating video. At gaya nga ng sabi ko kanina, babalikan natin ang top 4 expensive electric cars na ni-review natin ngayong taon dito sa Manibela Test Drive. Let's begin sa top 4, the Hyundai Ioniq 5N. Ang stable niya sir no? Yung tipong pag ginanon mo, magre-response yung manibela. Tapos pag binigyan natin ng power, as of now, nasa 80 tayo, nabibigyan ko siya ng power up to 100. Bibigyan ko siya ng lubog na throttle talaga. Tignan natin yung pakiramdam bro, at tignan mo rin yung sarili mo kung didikit ka ba sa upuan. Dumidikit. Dumikit o naging permanenteng dikit. Dumikit ng permanente. Gulat ka ba? Grabe yung G-force niya, napakalakas. Grabe. Grabe yun. Yun ang kaibahan ng electric vehicle sa mga ordinaryong kotse. Yep. Hindi pa kasi ako nakapag-try ng mga Ferrari or yung mga high-end na sports car. Pero kita mo, sa 4 million pesos na halaga, maibigay niya yung power na para kang naka-sports car Saan baon talaga. ba yung ginawa mo? Baon yun? Hindi pa, halos. Hindi pa? Oo, medyo shy type pa ako. 80% pa lang Oo. yun. Top 3 sa ating listahan ay ang BMW iX3. So pagdating sa pagpapark ng kotse, full yung kanyang mga sensors. Talagang i-guide ka meron niya. siya self-parking. Tapos ang maganda sa kanya, may memory. For example, pinasok mo siya ng ganyan-ganyan, obstacle. Yes. At nireverse mo, babalikan niya yan. Ah, May galing. memory siya. Yeah. Tsaka walang delay. Di ba, Alfred? Pag Oo. piga mo, yun na yun. Sibat na yun. Kung ano yung piga mo, yun na yung Oo, power wala siya talaga yung parang niya. mag-iipon pa ng power. Kumusta yung brake system niya? Dali, be-break natin. Kumusta yung response yan. sa'yo? Tapos meron din Maganda. siyang radar. Dahan-dahan yung ano niya. Oo, dahan-dahan pa yun. Meron din siyang radar na masyado ka na malapit. Piplay Okay. na din siya. Meron siyang ano. Mukhang lalabas dito yan. Tapos meron tong control dito, Poy, na yung kusa na siyang hihinto, yung isang pedal lang yun. Oo, meron yun. Pag Ano yung pipindutin di ba natin? naka-D ka, iganon mo, so magiging B. Ayan, naging B na. 1 foot, ano na lang yan. Ah, Sige, subukan galing. mo. 1 foot drive. Oo, 1 foot drive. Oh, humihinto ng kusa. Tapos nagro-roll pa siyang konti. Di ba? Oo, Yung galing. talagang stop. Subukan natin kung dali. May mga tao. Yan, try mo yan. Oo. Oh, ang galing, oh. Yun, oh. Oh. Hindi ka na 1, 2, 3, subukan legit mabilis. talaga? Oh, Oo, siya. oh, walang tapak, bro. Oh, walang tapak, Maganda oh. yan sa Oh. traffic. Galing! Oh. 1 foot drive, bro. Hindi ka lumilipat sa brake. Yes, Oo. maganda yan sa traffic. Ganda, no? Oh. Basta release Para mo. kang naka-ATV na ang lakas-lakas ng engine brake. Oo, tama. Ayan, tapos, oh, yan, oh. Ayan, hihinto siya ng toto. Huminto ng todo. Talaga? Oo. Hindi nagpo-preno na si Alfred yan. Kaya pala may ito, napaka-intelihente ng Wow, sasakyan na ito. Pag B. Intelligent talaga. Oo. Alam mo, bagay ito yung madalas mo siyang gamitin. Mm. Kasi matipid, hindi pa rin ako paminsan-minsan lang lumalabas. Mm-mm. Tama. Parang hindi siya bagay sa akin. Mm-mm. Pero yung malabas kang araw-araw, gumagala ka.
bagay siya sa'yo. Eh di, Ito- Kuya Opoy, kung hindi ka madalas lumalabas, kada kailan mo lang siya charge? Siguro more than 1 month. 1 month? Katulad 1 month niya, bago tingnan mo malobat? Ilang percentage siya. Asan na ba? Dito, 60%. 60% pag Oo. 1 month na yan, Kuya Opoy? Tingnan mo, hanap po ako kung gagana. Grabe yung natipid mo, Kuya Opoy. Magcha-charge pa yan ng kusa eh. Pakita nga natin yung... BMW, Uy, battery capacity. Hello. What can I help you with? uy, uy. Meron siya, kung minsan naintindihan niya, minsan hindi niya naintindihan yung salita. Hey BMW, battery status. Please try once again. Hey BMW, battery status. The battery is 61% charged. In these conditions, your remaining Kilala range ka is eh. 180 Oo, hindi ko kilometers. kilala. Kilala ko ng kotse. Oo, kilala yung boss. Ayun, ang galing sasabihin niya naman. sa'yo kung ilang percentage. 61%. 61. Ang galing, no? So meron ka pang mga... Yan, nandiyan kung ilang kilometers ka pa natitira. Oo, ngayon, 180. Meron dyan. tayong 180 80 pa. kilometers na natitira. 180? Makakauwi na tayo ng Pampanga? Oo. Hindi pa sinacharge to sa loob ng isang Hindi pa. buwan? Hindi pa. Yayaman ka pala dito sa kotse na to. Ang laki na natitipid mo. Walang maintenance. Di ba, no? Walang maintenance. Walang change oil, Oo. walang gas, Mas walang... magastos pa yung tao pag sumakay. Wala ka Oo. Mas magastos pa yung toll gate mo. Sulit na sulit naman pala sa presyo niya, Kuya Opoy. Wala ano? kang overheat. Wala kang langis. Oo nga. Tapos pakita natin dito paano siya nag-charge yung... Oo, meron yung yan. habang nasa traffic tayo kasi mamaya wala tayo sa Oo, traffic. yung parang alternator niya. Ayan. Vehicle status. Ayun. Tingnan Kompleto. May tire pressure. Natin. Oo nga, no? Driving information, tingnan natin. Ayun. Teka, hindi ko pa kabisado kasi. May journey data kung saan ka nakarating, no? Meron siya dito yung makikita mo yung energy. Yun. Ayan, no? Oh. Yan. Oh. Tapos mamaya makikita mo kung nagcha-charge siya o hindi. Oh, pag tumatakbo Hindi, na hindi yung siya gulong. nagcha-charge. So mamaya makikita mo. Habang nasa traffic tayo, doon siya mo magcha-charge. So, yun yung range mo, 179. Oh, tumaas pa. Lumaki, no? Oo, tumaas kanina kaysa kanina. The more Kasi na nata-traffic pala to, yes, oo. mas humahaba ang Ayan, biyahe. nagcha-charge siya. Ayun, no? Ah, ang Tama, galing. Ayun, no? Umilaw na yun. Yan, nag-feed siya ng Korean power. Wow! Ang sarap! Ano feel dyan? Roller coaster! Para ka nakamotor, eh, no? Bro, wala pa, hindi pa sinasagad, hindi tumutukod. Ah, talaga? Wala, mga 30% yun. Ang top 2 naman ay walang iba kundi ang BMW iX xDrive 40 ni Bro Alfred. Marahil iniisip nyo, magkano ba yan, Alfred? Ito ay nagkakahalaga ng 6.2 million pesos. Pasok naman tayo dito sa ating interior. So, ito naman yung interior niya na masasabi ko naman na para kang sumakay sa isang business class na eroplano. Kita mo, halos pasok na pasok yung aking katawan kapag umupo ka dito. At nakikita naman natin na talagang medyo luxury talaga yung dating. Yung kanyang finish dito, sobrang ganda. Naka Hartmann Kardon din siya na speakers na kung saan ito talaga yung brand na ginagamit ng BMW pagdating sa sound system. Mula dito, kitang-kita mo talaga na sobrang premium at quality ng kanyang leather seat. At mula dito sa upuan hanggang dito, leather yan. Hanggang dito, leather. Dito, leather. Hanggang dyan. Puro lahat yan ay ng leather. Na kung saan pag sinakyan mo, masasabi mo na lang, wow, napaka-premium at napaka-luxury ng dating ng kotseng ito.
Okay, sa driving modes naman natin, meron tayong iba't ibang klaseng driving modes dito sa ating kotse. Ito yung pipindutin mo para sa mode. Tapos, makakapili ka na dyan kung anong klase yung gusto mo. Kapag naka-sports mode tayo, dyan nalalabas yung full potential ng kotse. Pero magiging stiff yung ating suspension. So, sa driver mode, makikita natin may lumulutang na parang panel doon. No? Yan. So, dito sa pasahero, hindi nakikita na may lumulutang dyan. Pero sa driver, nakikita natin. At the same time, meron na rin tayong makikitang mga ilaw sa paligid niya na kulay pula na yan, Pero wala. Panggabi lang paggabi kitang-kita mo siya. Gusto niyo bang ma-feel yung sports mode? Opo. Sige. So sa sports mode, dahil na-unleash na natin yung ating sports mode, pwede natin birahin ng konti. So ganun siya katulin kapag umarangkada siya. Yan. So ibig sabihin, even this is a SUV build, mapapansin nyo na yung lakas ng sports car dito sa ating kotse. Na kung saan i-compare nyo ito sa mga gas engine, parang masabi ko na parang mas malakas pa rin siya. Since this is electric. Kung magkakampi tayo. Yung mga anak namin, nag-i-enjoy pag, kunwari nasa expressway kami. Make it fast, Dad! Doon sila nag-i-enjoy kasi talagang may ibibigay. At ang top 1 most expensive electric car review natin dito sa Manibela ay ang Porsche Taycan with a price tag of 9 million pesos. Another legend of hip-hop. Hindi ko naman kayo bibiglain. Pero yung mga ganun bagay is given na yan kapag electric vehicle, di ba? So, super stable ng driving experience. Pati manibela, walang kahit ano. Talagang tumitigas yung manibela pag bumibilis siya para mas stable, no? Hindi ka magalaw. Baka kasi bigla akong Actually, guys, si Alfred naman talaga ang dapat mag-test ng power modes. Gawa ng marami na siyang nasubukang malalakas na vehicles. Especially meron siyang mga sasakyan doon sa kanila na pwede niyang i-compare sa power nito. Doon natin makikita yung kaiba ng mga natural aspirated gasoline engines and turbo diesel engines, di ba? Tama. Yon, dito tayo sa premium looking cars na masabi ko naman na talaga naman worth it to your 9 million kasi yung pangalan, yung brand nandun, at kung papansinin nyo guys, yung logo ng Porsche alone ay talaga namang kinikilala yan sa Germany. Itong Porsche ay may ko-compare natin sa Dodge Challenger na kung saan kahit ang dami ng modernization nangyari, andun pa rin yung tinatawag na parang hindi siya electric car ang dating. And kapag hawak mo siya dito, parang premium na sports car ang dating niya. Napaka sungit ng itsura niya sa labas, pero sa loob mabait siya pag ginagamit mo na. Naka medium suspension pa tayo niyan. So the more na tumutulin tayo, the more na dapat nagtitigas tayo ng suspension para mas maramdaman mo yung stability ng kotse. This one is a luxurious brand, luxurious na experience. At yan ang Manibela Top 4 Most Expensive Electric Cars Reviews ngayong 2024. Alin sa apat na ito ang may pinakasulit na presyo? Comment down below mga kamanibela.
Kung hindi nyo pa napapanood ang full reviews ng mga nabanggit na electric car, subscribe lang po kayo sa ating Manibela YouTube channel. At huwag muna kayong aalis mga kamanibela dahil sa next video ay babalikan naman natin ang mga promising electric motorcycle na na-feature sa Manibela Test Ride.